Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid, ka-DDS, ka-VMR. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan na video, kabayan. Ito nga po ang, nako naman, nako. Ito po nga, mamang ito ay mukhang winalang hiya. Ha? Walang respeto po sa mga relihiyon. Hindi po natin alam kung itong taong ito ay may relihiyon ba o wala, no? Or ito ba ang itinuturo sa kanya ng kanyang relihiyon? Kasi tayo po dito, mga kababayan, bagamat, no, ay lagi po tayo nakakarating sa ECMNI, KOJC, hindi po tayo member ng KOJC. Pero kahit hindi tayo member, nirerespeto po natin ang KOJC. Ganon man din po ang INC. Ganon man din po ang mga Katoliko. Mga kababayan, kaya hindi po dito usapan yung kung ano ang iyong relihiyon, kung ano po ang iyong ethnic na kinakaaniban, anong lahi ka. Ang importante po dito sa atin, dapat po tayo ay mayroon pong respeto sa ating kapwa-tao. Maging ano ang kulay man ng kanyang relihiyon, ano ang kulay ng kanyang balat. Yan ang mahalaga sa atin. Ngunit bago natin pag-usapan yan mga kababayan, sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, abay, inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe, paki-like mga kababayan at paki-share na rin po ng video ito para marami po ang makapanood. Ayan mga kababayan, puntahan po natin tong video na to. No? Mukhang itong vlogger na ito dapat siguro ang maaaring dalhin nila doon sa Quadcom, no? Para imbestigahan po ng Quadcom. Tama mga kababayan, sapagkat ang kanya mga pinagsasabi, direkta po talaga mismo, pinapangalanan niya ng buo, and then, ito pa po, masyado pong mga masasakit na salita o mga masasamang salita ang sinasabi niya rito laban po sa ating kapwa-tao. Especially dito nga po kay Congressman Rodante Marcoleta. Si Congressman Marcoleta ay syempre kasama rin po yan dyan sa Kongreso. Aba, kung talagang tutuusin, kung tutuusin lang, baka mamaya, dapat nga ito talagang isama. Comment yung mga kababayan kung gusto nyo pong maisama itong taong ito after nyo pong mapanood at marinig ang kanyang sinasabi. Ito po siya, panoorin natin mga kababayan. Ito po ang kanyang video. Siya po ay yan. Ako po hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo, pero pasisinungalingan ko ngayon yung sinasabi nila. Ayoko sana magsalita sa Iglesia ni Cristo kasi kaibigan ko nga yung ibang ministro dyan. Pero sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin, kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Ayan mga kababayan, nilinaw po niya sa puntong ito, wala daw po siyang pakialam kung kayo ay magagalit sa kanya, mga Iglesia ni Cristo. Yan po ang kanyang hamon at yabang mga kababayan. Kayo ba? Sang-ayon ba kayo dito sa kanyang sinasabi? Well, meron pa po. Relax, meron pa pong isa dito siyang sinasabi mga kababayan. Ito pa po, itong malupit na kanyang sinabi dito. Laban naman ito kay Congressman Marcoleta. Kumbaga yung kanina, patikim pa lang yon. Dito, masasabi nyo na siguro na dapat kalad ka rin ito sa Quadcom. At siguro after Quadcom, diretso na ito sa Rihas. Himas-Rihas na mga kababayan. Dahil ang kulit, no? Kung tayo rito, ingat na ingat tayo, magbanggit ng diretsong pangalan, aba ito, wala po itong kaingat-ingat, wala po itong kasara-saraang bunganga. Kaya kayo na pong humusga dito kung ano ang inyo masasabi na mapapanood ninyo itong mamang ito. Panoorin nyo uli ito. Ito siya, mga kababayan. Nyo si Marcoleta, ang sabi nyo walang pamumulitik ang halo, pero pinagsalita nyo sa entablado yung budlat na mukhang buteteng na pisat. Narinig nyo mga kababayan? Ano ang sabi niya? Tinulungan nyo si Marcoleta na pinagsalita nyo ro sa entablado na mukhang budlat na butiting na pisat. Grabe itong mamang ito, makapanirang puri. Hindi naman tayo lahat perfecto kung tutuusin, di ba? Hindi naman tayo ganung kagwapuhan, kagandahang lalaki. Pero kung lait tayo, no? Matindi rin, mga kababayan? Matindi ito. Anong masasabi nyo sa kanyang sinasabi, no? Ito pa, mga kababayan, kung sang-ayon kayo dyan, i-comment nyo po dyan sa baba. Ngayon, tingnan po natin, meron pa po dito. Ang Katoliko naman po ito, ang mga nagsasalita rito. Tingnan nyo ang mga Katoliko naman po nagsasalita rito, mga kababayan. Ba't ibang relihiyon dyan na pumunta? Ang totoo, may na-interview nga ang Iglesia ni Cristo na isang ministro ng Presbyterian Church. Hindi lang pala Katoliko, mga kababayan, mayroon pa po palang Presbyterian Church, no? Ito po kasing ginanap na peace rally
ng INC ay dinaluhan po ito ng iba't ibang mga personalidad, kasama na rin po itong mga iba't ibang mga may samahan ng pananampalataya, ano? At mga iba't ibang mga politiko, ngunit hindi po sila nagsalita except lang po kay Congressman Rodante Marcolita, hindi po dahil sa pagiging politiko. Nilinaw naman po ito ni Congressman Marcolita doon sa channel nila sa Saganang Mamamayan sa Net25. Which is, nakikita ko naman, tama nga naman kasi nandoon din po tayo at sinabi nga pakilala sa kanya ay bilang isang kapatid nila. So bilang isang kapatid nila at isang abogado nakakaalam sa batas, tanggalin na lang natin pagiging congressman, alam naman niya ang batas, which is yun din naman ang kanyang mga sinasabi doon. Nga lang, syempre, itong mga daldalista, itong mga bayarang vlogger na hindi mo malaman kung saan binugot ng mga kanilang amo, makadaldal lang, makakomentaryo lang, ng mga below the belt ay babanat na, no? Pero ang katotohanan, kung titingnan mo, ginamit lang yon or gaya lang nagsalita si Marcolita dahil nga po bilang isa siyang kapatid ng INC. At pinanindiganan niya dahil nga po sa atas ng kanyang tungkulin, kapatid at bilang abogado na nakakaalam ng batas. Ikaw, boy, na malakas manglait, ano bang alam mo sa batas? Pakinggan ninyo itong mga pare. Na si Sir Armando, maging mga paring Katoliko, pinupuri yung rally na yon, yung rally na yan, sapagkat napagkaisa niya ng relihiyon ng Iglesia ni Cristo ang sambayan ng Pilipino kahit na iba-ibang paniniwala. Sangayon din po tayo diyan mga kababayan kasi po iba't iba po ang nagpuntahan diyan, Iba't iba rin po mga politiko. Siyempre iba't iba rin po may mga nakita. Nandiyan si Senator Robin, 'di ba? Muslim din 'yun. Nandiyan ba si Senator Robin? Tama, parang nandiyan si Senator Robin din eh. Iba po ang mga nagpuntahan diyan. At pinapatunayan po dito, no, na pwede po pala tayong mag-rally ng peaceful kahit milyon po ang usapan ng tao na wala pong pulis na nasasaktan. Yan po ang dapat mong banatan, Mr. Labador. Yun po dapat ang ilabahan mo. Labadurin mo yung mga nangrarally na nanggugulpi ng mga pulis. Mula doon sa rally ng mga hakbang ng maisog, sa mga sinasamahan natin, iba't ibang mga rally, wala naman po tayo nakikitang gulo na sinasabi nila, iniimplika nila na magulo daw tayo. Kung di ba naman to, wala na talaga sa hulog ang mga utok ng mga ito, no? Palibhasa siguro, baka kasi singhot ng pulburon, nasira ang kanilang mga pagjujotak, no? Ngayon, mga kababayan, ito po, nangyari ang mahigit 1 milyon or 2 milyon na mga Pilipino, pwede pa lang ng peace rally na walang pulis na nabubugbog at nasasaktan. Diba? Maliwanag yan. So, ito siya sana ang dapat kasi magsisimula na yata ngayon ang Quadcom, hindi tayo nagkakamali, mga kababayan. So kung magsisimula na ang Quadcom ngayon, sino bang gusto niyong paimbestigahan? Nararapat ba pang-imbestigahan itong si pangalan nito? Hindi ko alam anong pangalan niya no? Si Labador daw yata yan Si Labador, no? Labador. Labahin nyo na yan sa Quadcom para luminis-linis naman ang bunganga niyan, mga kababayan. Tingnan natin. Panoorin po natin itong isa pang video, mga kababayan. Ito, mga kapatid, mga kababayan, meron tayong pasisikatin. Bigyan natin ng atensyon tong taong ito na si Epifanio Labrador. Isang YouTube content creator na may 150,000 plus na subscribers dito sa YouTube. Etong si Epifanio Labrador, marami-rami na rin po pala ang kanyang nauutong mga nagagago niya, mga kababayan. Sa kanyang mga pananalita na ganyan na puro katarantaduhan, wala namang sense at wala namang kwenta. 150,000 din ang kanyang nauto diyan, marami-rami din, mga kababayan. Marami-rami dito mo makikita, marami pa rin talaga mga Pilipino ng mga siguro hindi natin alam kung ano talaga mga tinitik nito Baka yung mga nasa kalsada ba na mga yung may mga hawak na supot, yun, sinaamoy-amoy, tapos susuray-suray. Baka ito yata yung mga nito sige, tuloy natin. Labrador, nang magsuri po ako sa kanyang YouTube channel, ang kanyang mga ikino-content ay usaping pang-politika. Binabanatan niya yung ibang mga politiko, pinupuri niya yung politikong pinapanigan niya. At nakita namin, nasuri namin na sa kanyang channel ay
kumakampi siya sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun, mga kababayan, kumakampi pala siya. Kampi pala siya doon sa pumirma ng mga blanco na 2025 budget. Biruin mo, 6 trillion mahigit. Mga blanco? Saan ka nakakita? Saan ka nakakita ng mga budget na blanco, mga kababayan? Only in the Philippines. Nagpasa ang Congress at ang Senado at pinirmahan naman ng Presidente. Blanco. Naniniwala kayo dyan? Congress, ano na? Nawala na ba kayo ng mga pinag-aralan? Hindi nyo ba nakikita yan? Akala ba ninyo sa mga Pilipino ganun katanga? Akala nyo kay PRRD hindi abogado? Hindi prosecutors? Kahit i-recall pa ninyo yan, kahit ano pang gawin ninyo dyan, maliwanag. Kung hindi dahil kay Tatay Digong, ay hindi madidiscovery ng taong bayan yan. Paano kung wala nang katulad ni PRRD? Paano kung katulad na lang nitong sinusuportahan nito? Napipirma na lang ng walang kaalam-alam. Paano kung yung mga vlogger katulad nitong nilabador na to? Mga kababayan, saan pa kayo pupulutin? Diba? Pati yung inyong pati yung lula na 100 years old, baka gahasain na yan eh. 86 years old. Dahil lang sa pinagbabawal na droga, ayun, ginahasa ang 86 years old. Lupit ano? Ang lupit nitong admin na to. Yan ang kanyang amo. Yan ang kanyang amo, mga kababayan. Ayun, no? Ayan ang kanyang background, Ayon dito sa pagsusuri nila, Dalawa pa, magkatabi. Sino yung katabi? Kilala nyo siguro yan. Sa makatuwid, may kinakampihan siya. At kapag kami kinakampihan, mga kapatid, mga kababayan, alam naman na natin na madalas sa mga yan, tinitira. Binabanatan nila yung politiko na kalaban o sumasalungat doon sa politiko na kanyang kinakampihan. At hindi tayo nagkamali. Talagang binabanatan niya yung mga politiko na kumbaga kalaban ng pinapanigan niya. Ngayon, mga kababayan, mga kapatid, wala naman tayo dyan I mean, okay lang, sige, wala tayong pakialam dyan. Hindi natin pakikialaman yung katulad nila sapagkat sila man din ay merong malayang pagpapahayag. Meron silang karapatan, freedom of speech and expression, ika nga. Sir, wala yan doon kay yung isa, si Diwata, wala yan. Kaso kagad siya. Wala yan. Tinatanggalan tayo ng karapatan nito. Wala yan sa Quadcom. Sa kanila, yung kanilang mga matitinding mga bunganga na galing imburnal, okay lang sa kanila, malaya sila. Pero tayo, na mga marespeto tayo at tayo ay talagang sumusunod sa batas, yon ang ayaw nilang pakinggan. Kasi nga, manlalabag na yata sila Di ba? Kasi tayo, sumusunod lang naman tayo. Ayon sa batas, mayroon po tayong kalayaan nagpagpapahayag. Freedom of speech, freedom of expression. So yung dalawang yun, ayon po sa ayon kay Tatay Digong na rin, isang abogado, ay yan daw po ay napakasagrado. Wala daw po dapat po pwedeng kumitil niyan kahit kailan, kahit saan, kahit sino, kahit kanino. Yan po ay sagrado nating pinangahawakan. Ngunit ngayon, babanta si Quadcom. Ang dapat ang bantaan mo, Quadcom, tawag mo yan, si Labrador. Oo. Yung si Diwata naman, ang itawag mo rin sana, ito rin. Kitang-kita mo naman ang mga pananalita, di ba? Okay lang, sige. Walang problema. Nga lang, yung freedom of speech and expression, meron po siyang limitasyon. Walang problema kung magpahayag ka. Walang problema doon. Nga lang, meron din naman tayong mga batas sa Pilipinas na kapag sumobra ka na sa pagpapahayag ng mga hinaing mo sa loobin mo, dapat responsable kang harapin. Yung mga nakaatang na parusa dito sa Pilipinas batay sa batas na ipinapatupad po dito. Bakit ko nga ba nabanggit yan? Kasi itong si Epifanio, parang sumobra na Parang sumobra na. Nagpahayag siya ng kanyang saloobin. Ang sisti nga lang, binanatan niya ang kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo. Minura niya, ininsulto niya, niyurakan niya maging ang pagkatao ng kapatid na Eduardo Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Walang habas niyang pinagmumura, pinagtutungayaw
ang ating leader, maging tayo na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, ayoko na sanang bigyan ng atensyon niyang taong yan. Hindi ko na sana para talakayin pa yan dito sa YouTube channel natin eh. Ang totoo, yung napanood ko yung unang video niya, no, na ngayon ay wala na, hindi ko na makita. Ewan ko kung pinrivate ba niya. Kasi talagang yung comment section naglabas yung mga kapatid ng sama ng loob nila eh. Yari ka, sinugod ka na pala. Ayan, narinig nyo ha, mga kababayan. Matindi po pala, pinagmumura mismo si Ka Eduardo Manalo at ang mga kapatiran. Nako. Wala eh. Alam mo, kanya-kanya naman tayo may mga relihiyon, di ba? Pero hindi naman siguro kailangan natin idama yung ating mga paniniwala. Kasi pagdating dito sa politika, labas po talaga. Labas yan. Kahit pa isa kang Hindu, Muslim, kung ano man, labas sana yan. Oo, labas natin yung ating mga personal po na mga pananampalataya. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung tunay na issue. Ano bang issue? Yun po sana, maging diretso po tayo. Lagi po tayo. Kaya nga ako rito, lagi kong sinasabi sa inyo, focus tayo sa issue eh. Di ba? Ngayon, kaya siguro sila mga kababayan, hindi sila makapagtanggol sa kanilang mga pinagtatanggol na kanilang mga amo. Siguro, dahil nga po, nasa kanila yung issue na yun. Ang hirap, ang hirap talaga maging bayaran na vlogger. Dahil magre-result ka talaga sa paninira na lang doon sa mga tao na nagsasalita against doon sa sinusuportahan mo. Kasi nga, wala kang hindi mo maidipinsahan dahil kamukha niyan. Paano nangyari, na nakalusot yan na mga blanco? Kahit saan tingnan ang gulo, kahit mga batang elementary na nag-aaral, hindi uobra yan. Unless kung pinasasagutan yan. Pero at least, pagkatapos sagutan ng mga bata yan, mayroon pa rin yan nakasulat kung ano ang nakasulat. Tama hindi, may sagot pa rin yan. Pero sa inyo, iniwan ninyong blanco at pinirmahan ninyo ng BICAM, pinirmahan naman ni Marcos. O, anong ibig sabihin yan? Si BBM ba nagbabasa? Naalala ko tuloy si Pangulong Duterte. Nung nakakwentuhan namin minsan, inabot kami ng madaling araw hanggang alas 5 na ng madaling araw, umaga na. Sinasabi niya, alam nyo, minsan, natatapos ako magpipirma. Umaabot ako ng alas 7 ng umaga, alas 9. Dahil sa hindi ko naman pupwede, hindi basahin yung isang papel na kailangan kong pirmahan. Hindi ko pipirmahan yan hanggat hindi ko nababasa. Oh, nakikita nyo na? Naalala nyo si PRRD nung una siyang bagong maging Pangulo? Di ba? Kita nyo naman, maliksi. Maayos pa. Yung, kumbaga, bata pa siya tingnan masyado, di ba? Pero nung pagkatapos ng kanyang presidency, 6 na taon lang, biglang napakatanda na ni PRRD. Nagets nyo yun mga kababayan? Dahil sa sobra pong stress, sa sobra pong dami ng trabaho ng isang Pangulo, biruin mo, lahat ng mga yan, kung talagang isa kang matino na leader, isa kang matino na Pangulo at isa kang trabahante, talagang mga hamuti ka sa sobrang dami ng trabaho dahil lahat ng mga yan, iniintindi mo. Sa executive kasi minsan, sa executive pa lang, no? Hindi mo pa kailangan intindihin itong mga sa Congress, legislative yan eh. Sa judiciary, hindi rin yan kasi magkakaibang branch yan. Sa executive branch lang, sa pinamumunuan mo, napakarami yan. May mga secretary, undersecretary, mga kung ano-anong mga head dyan. Kailangan mo lahat tingnan kung lahat ng mga pinapipirman sa kayo. Kaya ganon. Si abogado si PRRD, prosecutor siya, hindi siya po pwedeng basta-basta magkamali. Hindi siya basta-basta po pwedeng pumirma na lang. Dahil abogado siya, nakasulat yan sa batas. Once na nagkamali siya dyan, once na pumirma siya dyan, more or less talagang ikakapahamak niya na yan pagka mayroong hindi tama dyan. Itong Marcos ngayon, na nakitaan natin na ibinulgar ni PRRD na yung budget natin na 6 trillion, ngayong taon, invalid pala. Dahil nga sa napakaraming blanco. Yan ba ang sinusuportahan mo, Labrador? Na hindi nagbabasa? Basta na lang perma ng perma? Tapos ang sinisiraan mo, itong nagmamalasakit na si PRRD? At itong mga INC na nagpipisrali lang? Ha?
Wala naman sila pakialam dun sa ano natin eh. Kasi ayon nga sa kanila, wala silang sinusuportahan. Kundi ang peace, kalayaan, kapayapaan lang. 'Di ba? Kasi wala naman tayong ginawang mali sa kanya. Hindi natin siya ginawa ng personal na pagkakamali. Pero bakit niya tayo pinepersonal? Na maging ang pamamahala natin ay kanyang binabanatan at minumura. Di po ba? Kasi lahat tayo may kanya-kanyang pananaw when it comes to politics. 'Di ba? Nga lang, ang pinagkaiba nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, wala tayong pinapanigang politiko. Ang pinapanigan natin ay yung para sa kapayapaan at kaayusan ng bansang ito. Kaso nga lang, itong vlogger na ito, palibas ay may pinapanigan, pati tayo dinamay. 'Di ba? Pati tayo dinamay. Tapos sasabihin niya dun sa unang video na in-upload niya, wala naman daw siyang galit sa Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Ang totoo, kaibigan niya pa nga daw ang ibang ministro sa Iglesia ni Cristo. Okay na daw sa kanyang ang Iglesia ni Cristo kaso nga lang medyo tumagilid niya. Eto, panoorin niyo yung isang clip ng nasabing video na parang pinrivate niya ata o nawala dahil sa na-report. Na-download ko yan Epifanio. Akala mo hindi ako makakapaglabas ng ebidensya. O ito, panoorin niyo. Nako, yari ka, Epifanio, na-download pala, may ebidensya sila. Himas-rihas ka ngayon. Quadcom ka na. Ikaw dapat. Yari ka, Koy. Ako po hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo pero pasisinungalingan ko ngayon yung sinasabi nila. Ayoko sana magsalita sa Iglesia ni Cristo kasi kaibigan ko nga yung ibang ministro dyan. Pero sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin, kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Ayan, mga kababayan, mga kapatid, malinaw na wala naman daw siyang galit sa Iglesia ni Cristo At okay na daw sa kanyang Iglesia ni Cristo kung tutuusin Nga lang, tumagilid Parang para bang may mali tayong nagawa. Kaya yung pagiging okay niya sa Iglesia ni Cristo, parang hindi na naging okay. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Dahil lang sa isang bagay. Na yung bagay na yan, meron pa rin kaugnayan dyan sa politika. Palibasa, itong taong ito, isa sa may malisyosong pag-iisip at nilamon na ng political interest. Kasi nga may pinapanigan may kinakampihan Ano ang kanyang dahilan? Okay na nga daw sa kanya itong isinagawang National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Nga lang, bakit daw natin pinagsalita si Attorney Marcoleta dyan sa National Rally for Peace? Parang doon umusok ang ilong niya. 'Di ba? Parang yung buong programa, okay na, ayos na. 'Di ba? Ayos na. Nga lang, bakit niyo pinagsalitaan niya si Attorney Marcoleta? Sinabi pa niya doon sa video niya na nauna na iba daw ang layunin natin kaysa doon sa nakasulat sa placard. Sa mga placard na ipinakita sa National Rally for Peace, gaya ng magkaisa, wag mang isa, unahin ng bayan, wag ang sariling kapakanan. Iba daw Yari ka, labador. Na-download pala. Mayroon ka pa palang mga naunang pinagyayaw-yaw. Paano yan, Choy? Yari ka na nito, Choy. Di ba? Mayroon ka pa palang naunang mga pinagyayaw-yaw dyan. Naku po, galit na galit pala ito kay Marcoleta, mga kababayan. Bakit kasi ito galit na galit kay Marcoleta? Bakit ito galit na galit kay Marcoleta, mga kababayan? Nako. Kayo na ang umusga dito. Panoorin pa ninyo ito, yung kanyang sinabi about kay Marcoleta. Para talagang may katunayan tayo, panoorin nyo muna itong video na ito. Yan, tinulungan nyo si Marcoleta. Ang sabi nyo, walang pamumulitik ang halo, pero pinagsalita nyo sa entablado yung budlat na mukhang buteteng na pisat. Narinig nyo, mga kapatid, mga budlat na mukhang tikang halo, pero ito. Yan, tinulungan nyo si Marcoleta. Ang sabi nyo, walang pamumulitik ang halo, pero pinagsalita nyo sa entablado yung budlat na mukhang buteteng na pisat. Nyo sa entablado yung budlat na mukhang buteteng na pisat. Nagsalita nyo sa entablado yung budlat na mukhang buteteng na pisat. Ayan, mga kababayan, kayo nang humusga dyan. Ayon kay Labador, pinagsalita nyo raw sa entablado si Marcoleta
na mukhang budlat, mukhang butiting na pisat, mga kababayan. Naku, yari ka. Ang dami ngayon na trigger sa'yo. Milyon-milyon na mga INC member, no? Abay, binanatan, pinagmumura pala nito, mga kababayan, hindi lang po ang mga member, pati po, hindi lang si Marcolita, pati po ang kanilang leader na si Ka Eduardo Manalo. Nako, Chong, mukhang hindi ka lang mapapatawag sa quadcom nito. Oh, mga kababayan, ayan, kayo nang humusga, sinare ko lang po sa inyo, no? Yung nagsasalita pong lalaki na magandang lalaki, member po yan ng INC, no? Siya po yung nag-vlog dito, credit po natin sa kanya yan. Ang kanyang channel ay, anong channel niya? Tinig ng Karunungan, mga kababayan. Yun po yung channel noon, ha? Pinuputol-putol lang po natin kasi nga po, sinishare po natin itong kanilang reaksyon, no? Kasi nga nakita ko po ito eh. Hindi po natin po pwedeng palagpasin dahil nga po sa isa po tayo sa nakasaksi ng INC Peace Rally. Nandin po tayo eh. Di ba? Sino bang nakapanood sa live natin doon noon? So, hindi natin po pwedeng palagpasin ito. Kaya nag-reaction po tayo. At ang mga masasamang pinagsasabi nito ay atin pong ikino-confirm na tayo po na mga vlogger, lalo na mga DDS vlogger at mga followers ni VP Sara at ni Tatay Digong ay hindi po tayo ganyang kasama na katulad ng sinasabi ng iba dyan. Ha? Ito po talaga sila ang matitindi, ang mga matitindi po talaga, walang haba sila kung bumanat, mga kababayan. So ayan na, kung ano po ang inyong masasabi dito sa inyong napanood na video ng ito, ano man ang inyong reaksyon, komento at iyong i-comment po dyan sa baba ng comment section at pag-uusapan po natin yan. Muli, this is Bimar Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayong muli. Kung lulubay ng Panginoon, Pilipinas, as always, tanggalin muna natin yan. God first po. Bye-bye!